Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito, naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Lalo na po no, yung mga kasamahan nating OFW sa Israel. Ingat po tayo guys dahil po hindi po natin alam no, dahil nasa gira pa po ang bansang Israel with Hamas. So sana ligtas po ang lahat guys, mga OFW, mga kamag-anak po natin dyan sa bansang Israel. Okay? Ngayon po guys, gusto ko lang pong gawa ng reaction. Ito nga pong vlog ni Kalinga Prab kay Vianse, kung saan napakasipag po nito, maganda at mistisa. At isa din po ito sa Kalingap Angels na po. Nakakahanga lang po ang kwento ng kanyang buhay dahil sa katulad din po ng mga ibang Kalingap Angels ay napakasipag po nito. Sinasamahan po niya o tinutulungan po niya yung kanyang ina sa paglalabada. Magkaroon lamang po sila ng pera nga para makapasok po siya, magkaroon ng baon para naman sa ganon ay makapasok po siya sa kanyang pag-aaral. So napakasipag, hindi po niya iniintindi yung yung hirap no, ng buhay. Nandoon ang kanyang pagpamursige, yung kanyang desire na makatapos sa kanyang pag-aaral, nandoon po no. Napapansin ko guys, itong mga Kalingap Angels na binavlog po ni Kalinga Prab. They have many things in common. Napakasipag po nila. At ang kanilang, yung kanilang pangarap, no, na makatapos sa kanilang pag-aaral ay nandoon. Kaya hanga po tayo sa kanila, no, dahil nandoon po talaga, umuusok yung kanilang desire o pangarap na makatapos ng kanilang pag-aaral. At lahat po sila, gusto nilang makatapos nang sa ganon, matulungan po nila ang kanilang magulang. So, iniintindi talaga nila, no, yung kanilang mga magulang at mga kapatid. So, napakaganda yung kanilang mga pangarap sa buhay. Okay? So, ito po guys, no, bago po natin gawan ng reaction, panoorin muna natin sandali itong video clip na ito. Okay? So, ito po yun. Thank you po sa inyo, Kuya Rob, sa pagtulong niyo po sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, siguro po hindi pa po ako makakapasok. Hindi ka makakapasok? Po. Bakit? At wala pa pong trabaho si Papa. Wala pa trabaho si Papa mo? Ibig sabihin, nakatulong yung mga binigay namin sa'yo kahit pa paano. Allowance. Wala ka bang pang-allowance? Hirap ka makahanap ng pang-allowance? Opo. Pinangungutang pa po ni Mama. Ha? Pinangungutang pa po ni Mama. Pinuutang niyo pa? Opo. Wala naman po kasing regular pong trabaho si la Mama po. Tsaka si Papa. Tsaka po may mga kapatid po ako maliit po na pinapaaral din po. Kaya nga po pag may po ng magpapalaba po, pinapasok ko na po para po may po kami, dagdag nito at may pambao. Yung kapatid ko pong high school din po. Anong grade na ba ng mga kapatid mo? Yung sunod po sa akin, grade 9. Tapos sunod? Grade 6. Grade 6? Tapos? Grade 4 po. Grade 4? Tapos yung isa po hindi pa po nag-aaral. Ang dami niyo pala. Ilang babae? Dalawa lang po kami. Tapos puro lalaki na? Ayun, so tulad din po ng mga ibang Kalingap Angels na binavlog po ni Kalinga Prab. Sabi ko nga po, they have many things in common. Dahil nga po sa kahirapan, minsan naglalakad na lang para makapasok lang no, sa kanilang paaralan. Okay? At pag wala talagang kapera-pera, ay hindi na po sila makapasok. Yung iba nagtitinda ng maruya, no, si Eden. Nagtitinda naman ng walis, si Roseanne. Ito naman si Vianse, para magkaroon lamang ng pamasahe o magkaroon sila ng pera, naglalabandira. Okay? So, yun po ang kagandahan guys, no, sa kanilang ugali na ganun pa man sila kahirap, yung pangarap nila na makatapos sa kanilang pag-aaral ay talagang nandoon. So hanga po tayo sa kanila guys. Kasi nga po siguro yung ibang kabataan, kaysa mamursige na makatapos ng pag-aaral, baka iniisip na lang siguro na mag-asawa na lang para makagraduate na sa kahirapan. Pero itong mga batang katulad nga nitong si Vianse, ni Roseanne, si Eden, at kung sino pa no, yung mga binablog ni Kalinga Prab, si Joy, si Dara,
lahat po talaga sila nandoon ang kanilang pangarap. Okay? Umuusok ika nga yung kanilang pangarap na kahit papaano, gaano man sila kahirap, makatapos lamang ng kanilang pag-aaral. And then, gusto nilang talagang makatulong din sa kanilang pamilya. So hanga po tayo sa kanila. Napakaswerte actually yung mga magulang na ganun po yung iniisip ng mga anak nila. Na someday, pag matandaan na yung magulang nila, makatulong din sila pagdating ng araw at gustong tulungan ang kanilang mga kapatid. So hanga po tayo dito nga po kay Viancy na ganun po yung kanyang pangarap ika nga sa kanyang sarili, makatapos ng pag-aaral, gustong maging stewardess at gusto din po niyang makatulong sa kanyang pamilya. Okay? At dito nga guys, sa nabanggit ko nga po, pari-pariho yung kanilang circumstances o kalagayan po ng buhay nila dahil walang permanenteng trabaho, yung kanyang ina at ang kanyang ama, ganun din po, walang permanenteng trabaho at meron pa po itong sakit, no? Pa-extra-extra lang itong father niya at meron pa pong sakit. Nabanggit po ng tatay niya sa vlog po, no? Sa vlog po ni Kalinga Prab na meron po yata siyang gout. At yung gout niya parang yata medyo advanced stage na to, siguro napabayaan dahil na din po sa siyempre kahirapan, hindi mapacheck up. Pero dahil nga sa nabigyan na po ito ng pera ni Kalinga Prab, nakapagpa-check up na po at may tinitake na yata, no? Kung di ako nagkamali, may tinitake na po yata siyang gamot na binigay ng doktor at sa narinig ko po, gout daw po. Actually, ang gout, hindi naman yan, ika nga, hindi yan masyadong malala na sakit, no, kung tutuusin. Yung nga lang, pag hindi mo talaga naagapan, ay mahirapan ka talaga. Time will come na hindi ka makalakad at posible ka pang aatakihin yan. Aakyat ika nga, no? Aakyat ika nga yung sobrang gout na talaga sa katawan mo. Hindi ka na makalakad hanggang sa para kang maparalyze. So ito nga po yung nabanggit ni Viancy na yung tatay niya parang paralyze. Okay? Ganun po ang gout pag napabayaan. Okay? So nabanggit ko na din po ito noon guys, na kapag mahirap po talaga, kailangan gawan po talaga ng paraan. Okay? Na maka-graduate ika nga tayo sa kahirapan. Now, katulad niya no, nag-aaral itong si Viancy, dapat si Viancy makatapos ng kanyang pag-aaral at magkaroon po siya ng trabaho. Kasi po kung maging stewardess na po si Viancy, ibig sabihin, graduate na po siya sa kahirapan at makatulong pa siya sa kanyang magulang at kanyang mga kapatid. So, hindi man siya yayaman, pero ika nga, nandoon ka sa situation na wala ka na po doon sa mahirap, ika nga, magiging middle class ka na. So, kailangan talaga makatapos ng pag-aaral para ma-break po natin yung cycle ng kahirapan o cycle ng poverty. So, ito guys, panoorin po natin sandali. Nakakatawa naman kasi kagaya din ng ibang beneficiaries namin, mga Kalingap Angels. Same ka rin nila na inuuna yung pangangailangan kaysa sa personal na gusto. Kumbaga, inuuna yung mga needs kaysa sa wants. Ayun, so tama po yan guys. Hanga po tayo dito kay Viancy dahil tulad din po ni Roseanne at yung ibang binavlog pa ni Kalinga Prab, inuuna po nila yung mga bagay na marami ika nga ang makinabang, no, sa pamilya nila o maaring sa bahay nila. Instead na bumili ika nga na mga pang-personal o parang wants, no, nabanggit nga ni Kalinga Prab, yung parang wants na nila. So, inuuna ni Viancy guys ang kanyang needs, no, ang needs ng pamilya. Yun po ang kanyang inuuna. Okay? Ngayon, ang tanong po guys, ano po ba yung mga naranasan ni Viancy na mas kakaiba sa naranasan po ng ibang Kalingap Angels? Okay? So, ito po guys, panoorin po natin sandali. Bakit pwede ba may kwento sa amin kung bakit ka naluluha, Viancy? Simula pa po kasi nung bata pa po ako. Ako na po lagi yung inuutosan po na mangutang po sa tindahan. Ikaw inutusan mangutang? Simula bata ka pa? Opo. Tapos ngayon po, nandiyan na po kaya hindi na po ako na Hindi ka nakangutang? Opo. Ibig sabihin hanggang ngayon, nautang ka pa rin? Dati po. Simula bata, hanggang pagdalaga mo, nangungutang ka pa rin? Opo. Inutusan ka? Inutusan pag po. Walang-wala po talaga kami. Ha? Pag walang-wala po talaga. Ay, grabe. Ngayon siguro matagal na kayo hindi nangungutang. Matagal-tagal na rin.
At kaya Ayun, so nakita po natin guys, naiyak po si Viancy habang kinikwento po yung kanyang karanasan. So ramdam po natin guys, yung kanyang experience, o yung kanyang naging karanasan. Kasi imagine nga naman, mula noong bata ka, hanggang tumanda ka na, inuutusan ka ng magulang mo na umutang doon sa tindahan para nga may makain. Dumating din siguro sa punto guys na nahihiya na din itong si Viancy. Yun nga lang, wala naman siyang magagawa kasi wala naman silang kakainin. So nakakaawa po talaga. Kaya nga po habang nagkikwento siya nung kanyang karanasan, ay talagang naiiyak siya. Dahil nga po ngayon, ang laki na po ng pasalamat niya kasi parang nahihiya na ako. Okay lang po nung maliit ako, pwede ako mangutang doon, parang baliwala sa kanya. Pero pag dumating ka na sa ganong edad, minsan nakakahiya na din pong mangutang. No? Parang emotional, hindi man siguro emotional abuse, pero parang emotional stress. No? Parang pressure, emotionally, napipressured ka. Wala ka namang magagawa, or else ikaw, yung pamilya mo, yung mga kapatid mo na mas maliit sa'yo, wala po kayong makakain. Okay? Kaya dito ko po nasabi guys, kakaiba po yung karanasan ni Viancy. Di bali yung magbibinta ka ng walis, di bali yung magbibinta ka ng maruya, kahit papaano, kikita ka ng 200, 300 sa isang araw, okay lang po yun. Pero yung mangutang ka at lagi mong ginagawa, ay talagang yun, nakakahiya po talaga yun. Okay? Okay lang siguro nung bata ka pa, pupunta ka doon sa tindahan, siyempre wala pa yun sa isip mo, no? Maliit ka pa, 4 years old, 5 years old, pero sa edad po ni Viancy ngayon, ay nahihiya na po yan. Pag inutusan mo, pumunta ka doon sa tindahan ni Aling Puring, mangutang ka ng pagkain. So dumating din siya sa ganong punto. Kaya nga po nabanggit ko, emotionally, pressure din po siya noon. Emotional stress din po yun sa kanya. Kaya nga po ngayon, na nandyan na po ang Team Kalingap, nandyan na po si Kalingap Rob, na nabibigyan na po ng ayuda, naiiyak na lang po siya pag nare-recall niya. So sana po guys, tuloy-tuloy po ang blessings kay Viancy at sa pamilya. At alam naman po natin guys, marami na po ang sumuporta sa kanya. Isa na po dyan, yung kaibigan po natin dyan sa Japan na si Erika Alpon. Hanga po ako sa kanya dahil pangalawa na po ito, no? Kung hindi man ako nagkakamali, pangalawa na po ito na tinulungan ni Erika Alpon na magkaroon ng lupa, no? Yung una po si Nanay Teresita, siya din po ang bumili noon, at dito naman sa pamilya ni Viancy, bumili din po siya o meron po siyang budget, siya na po ang sasagot ng lupa. So sa nabanggit nga po ni Kalingap Rob guys, lahat naman po ng mga natutulungan ng Team Kalingap ay nagdadasal po yan sila na sana darating ang panahon na magkakaroon sila ng blessings. Okay, nandoon po talaga yung pagdadasal nila. At ito na nga po, na-discover na po sila ng Team Kalingap. Hulog ng langit ang Team Kalingap sa pamilya nila. Okay, ngayon, hindi na po magkaroon ng problema si Viancy, hindi na po siya mahirapan ng kanyang pag-aaral kasi suportado na po siya ng Team Kalingap. Hindi na niya kailangang mangutang para magkaroon ng pagkain. Marami na po ang sumusuporta sa kanila. So yun po ang kagandahan guys. Blessings po sa pamilya. Sana tuloy-tuloy ang biyaya na matatanggap ng pamilya. At sana hindi po sila magbago. Kahit anuman ang biyaya na matanggap nila, magkaroon sila ng magandang bahay at kung anuman po ang marating nila sa buhay, sana po hindi po sila magbago. Okay? So yun lang po guys ang ating konting reaction dito nga po sa vlog ni Kalingap Rob kay Viancy, yung babaeng mistisa, maganda, kung saan naglalabandera para lang magkaroon ng baon at makapag-aral. Okay? So, sa mga bago lang po guys sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe at paki-like po guys ang video na ito para ma-recommend po tayo ni YouTube. At huwag din po natin kalimutang suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na ito, meron lang po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsubaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares. At lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.